Hello, my name is April Tamzon, and I'm here with Cherise Pempenko at her last leg of her New York adventure. So, Cherise, tell everyone out there naman kung ano, enjoy ka ba dito sa New York? Siyempre man, sino ba naman hindi mag-enjoy, di ba? Sa mga experience na nadaanan ko, lalo na kaninang umaga, grabe, nakita ko ng snow. Wow. Kasi first time ko talagang nakita yon yung mom ko. Kanina pa siya madaling araw nagising pero hindi niya napansin yon. Pansin daw niya bakit daw puti yung paligid. yun pala snow na yon. Tapos ginising niya ako, grabe. Tapos lumabas ako, naglaro kami ni Mami. Tapos nung nahawakan ko ng snow, kasi sa ibang tao nakakatawa ako eh. Kasi nakakatawa. Eh ako kasi first time ko eh. Kaya sino ba naman yung talaga hindi mag-enjoy, di ba? So nung nahawakan ko para akong abnormal talaga nagtutuwa ako. So talagang sobrang saya na experience ko dito. Marami akong napasyalan. Like Statue of Liberty, si Aling Liberty. Tapos yung, ano nga po yun? Rockefeller Center. Radio City Music Hall? Times Square. Yun. Ano pa ba? Pinasyal din ako sa iba't ibang place. Tapos nanood din ako ng Broadway, yung Wicked. Grabe, napakagandang. Umiyak ka ba? Medyo naluha ako. Kasi talagang maganda yung story eh. So, grabe yung experience ko dito sa New York. Kasi nagpunta ako, di ba, LA before for Ellen DeGeneres. Pero iba yung experience ko dito sa New York. Kasi talagang mas marami ako napasyalan, mas marami akong napuntahan. So, meron ka bang mga goals for this year? Marami. Siyempre, marami eh. So, siyempre, gusto ko, isa doon yung for my career. Siyempre, importante yun. Pero sa ngayon, siyempre, lagi ako nagpe-pray na maano ko pa yung career ko, na sana mas humaba, alam mo yun, mas lumaki, or basta, mas maging success. Yan. So, pray lang ako ng pray na sana po mas maging success pa yung career ko kasi ito yung dream ko eh. Yan, yung nag-guest pala kay Miss Ellen, isa na yung sa dream ko, di ba? So, sana mas maging success pa doon. Tama. And we all will be praying for you out there. Thank you. Meron ka bang any particular artist na you'd want to do a duet with someday? Siyempre, yung number one idol ko, si Whitney Houston. Yan. Marami akong idol eh. Si Mariah, si Beyonce, si Celine Dion. Pero siyempre, kung sino man yung una, siyempre si Whitney Houston. Kasi yung mga songs niya, lagi ko kinakanta. Nung bata pa lang ako, sumali ako sa TV. Siya na yung ginaya ko. So talaga, siya yung gusto ko makaduet talaga. Siyempre, hindi naman lahat to mangyayari. Itong mga experience ko ngayon, kundi rin dahil kay Tito Michael Garfinkel kasi siya yung tumulong sa akin sa visa. Tama. Siyempre, sabi din po niya na tutulungan niya rin po ako kasi yung brother ko nasa Pilipinas. Siyempre, medyo malungkot ako kasi gusto ko rin siya makasama para sama-sama kami. So, sobrang nagpapasalamat ako kay Tito Michael Garfinkel kasi yun nga, sabi niya tutulungan po niya yung brother ko para makarating din siya dito. Tama. Para next time, kayong tatlo na magkakasama dito sa New York. Naman. Pero syempre, nagpapasalamat din ako sa wife po niya, si Tita Millie Garfinkel. Kasi, nung pong nagpunta ako sa LA noon, hindi ako makakaalis, wala akong kasama. Siya yung kasama ko. Siya yung nag-alaga sa akin. Wow. Para ko na nga siyang mami eh. Ayan. Iiwan mo na kami dito sa New York. So, nakapunta ka ng LA, dito nasa New York ka, tapos babalik ka na uli ng Manila. Lulungkot na uli kami. So, since uuwi ka na sa Manila, ano naman ang pwede mong iwan sa amin dito sa New York, sa mga New Yorkers? Of course, speaking of New York, so, para po sa inyong lahat to. Stop spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York.